Magpakatotoo tayo, ang 10 oras pataas sa economy class ay parang endurance test masikip. Ang upuan tuyo, ang hangin maingay, ang paligid at kung malas ka PA may katabing. Humihilik o nanonood ng pelikula ng walang earphones kahit anong ayos mo bago sumakay, ilang oras lang ramdam mo na agad masakit. Ang likod na mamanhid ang paa at parang ang bagal ng oras. Pero ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Hindi mo kailangang mag-business class para maging komportable. Hindi mo rin kailangang gumastos ng libo-libo para lang makaligtas sa mahabang biyahe. Ang kailangan mo ay tamang diskarte. Yung mga simpleng galaw at desisyon na ginagamit ng mga sanay ng bumiyahe pati na ng ilang flight, attendance na araw-araw. Nasa ere sa video na to ibubunyag KO, ang 14 na must-know tips na talagang gumagana sa totoong buhay. Hindi ito puro aesthetic o pang-Instagram na payo ito, yung mga practical na hakbang na makakatulong sa'yo matulog ng mas maayos, kumain ng mas maaga, manatiling fresh at iwas sa stress kahit nasa economy ka PA. Pag-uusapan natin ang mga seat strategies na hindi tinuturo ng airlines, mga simpleng hacks. Sa pagkain at inumin na madalas, balawalain at mga comfort. Tricks na sobrang underrated pero game changer, SA mahabang flight. Kung naranasan mo nang magtiis ng ilang oras habang nagbibilang ng minuto sa screen para sa'yo, ang video na to at huwag kang aalis agad, lalo na SA huling tip kasi doon ka ipapaliwanag kung bakit yung ISIL set na akala mong best choice ay posibleng pinakamalaking pagkakamali mo sa buong biyahe. Kung handa ka nang gawing mas tolerable at minsan surprisingly comfortable, ang susunod mong long-haul flight, simulan na natin. Tip 1, piliin ang back row. Yes, totoo to, sanay tayo. Say idea na ang front seat ay mas maganda, mas maaga kang bababa, mas social ang dating, pero SA mahabang economy flight. Hindi palaging panalo. Ang nasa unahan sa totoo lang, ang back row, ang isa sa pinaka-underrated na diskarte ng mga sanay bumiyahe. Una, recline without guilt. Kapag nasa likod ka, kadalasan walang taong maiinis. Kapag sumandal ka ng upuan, walang siko sa likod. Walang buntong hininga, tulog ka lang ng payapa. SA long-haul flight, malaking bagay. Yang pangalawa, mas mataas. Ang tsansa ng bakanteng katabi, madalas ang mga huling rows. Ang pinakahuling napupuno, ibig sabihin, kung medyo swerte ka, pwedeng may extra space ka at SA economy. Ang extra space ay parang jackpot. Pangatlo, malapit SA CR at galley. Hindi siya glamorous pero sobrang practical. Hindi mo kailangang makipagsiksikan o gisingin ang katabi. Tuwing gusto mong mag-stretch, uminom ng tubig o mag-CR, isang tayo lang tapos ka na. Kaya bago mo i-dismiss ang back row, tandaan mo ito, SA long flight, comfort beats aesthetics. Hindi mahalaga kung nasaan ka sa eroplano. Ang mahalaga, kung paano ka makakarating na buo. Ang katawan at bait mo. Tip 2, mag-order ng special meal ikaw. Ang unang sineserbisyuhan, isa ito sa pinaka-underrated na long-haul hacks at nakakagulat. Kung gaano karaming tao ang hindi gumagawa nito. Kapag ang ticket mo ay may kasamang meal, pwede kang mag-request ng special meal, vegetarian, halal, gluten-free, vegan, o kahit anong available SA airline. Hindi ito arte-diskarte ito. Bakit? Dahil yung mga special meal ang unang sineserve SA eroplano habang ang karamihan ay naghihintay PA at nakatitig SA aisle. Ikaw ay kumakain na agad, mainit PA. Ang pagkain, tahimik PA. Ang cabin at hindi ka PA, naiipit sa tray tables ng lahat. Mas may bonus PA dahil hiwalay. Ang preparation ng special meals madalas mas maayos. Ang quality mas malinaw. Kung ano ang kinakain mo mas kaunti. Ang mystery meat at mas consistent. Ang lasa para sa mahahabang flight, malaking tulong. Yan sa tiyan at SA mood. At ito ang pinaka-practical na parte. Tapos ka nang kumain habang ang iba nagsisimula, PA lang, ibig sabihin. Pwede ka nang mag-CR, mag-stretch o maghanda matulog bago PA magka-traffic SA aisle. Kung nakalimutan mong mag-request nung nag-book ka, huwag magpanik, tawagan lang. Ang airline at least 48 oras bago ang flight, madalas pwede PA nilang idagdag SA economy class. Ang unang makakain ay unang makakapahinga at SA long flight pahinga. Ang tunay na luxury. Tip 3, manamit para SA laban, hindi para SA Instagram. Sabihin na natin ang totoo, hindi ka pupunta sa fashion show kapag sumakay ka ng long-haul flight. Pupunta kasi isang mahaba, malamig at masikip na laban-laban. Sa pagod, lamig at pananakit ng katawan, kaya kung jeans at pangot, ang suot mo 6 na oras PA lang, nagsisisi ka na SA economy class comfort. Ang priority, piliin ang maluluwag at breathable na damit. Lalo na ang layered outfit, madalas malamig. Ang cabin tapos biglang iinit, kaya importante
Ang jacket o hoodie na pwede mong hubarin o gawing unan kung may meron ka. Mas okay ang fabric na hindi madaling mangamoy at hindi kumakapit. Ang pawis at huwag mong maliitin. Ang compression socks hindi sila cute pero sobrang laking tulong nila, nakakatulong sila sa circulation iwas maga, ang paa at mas magaan. Ang pakiramdam mo paglapag lalo na kung mahigit 8 oras, ang biyahe worth it ito. Isa pang pro tip isuot mo na sa eroplano. Ang pinakabulky mong items jacket, sapatos or sweater tipid as a carry-on space. Yan, pwede ka namang magpalit sa loob kapag settled ka na tandaan mo ito walang award as a best dressed sa eroplano pero may malaking reward kapag hindi ka wasak pagdating SA Destination Tip 4. Magdala ng wide-mouth thermos. Hindi lang water bottle marami. Ang nagdadala ng cute na collapsible water bottle pero say long-haul flight. Hindi sapat yan. Ang tunay na game changer ay wide-mouth insulated thermos. Bakit kasi? Say ere hindi lang hydration. Ang Laban Sanity rin una mas marami itong kayang laman kaysa sa maliliit na basong binibigay ng crew. Ibig sabihin, hindi ka palaging nakatingin SA aisle para humingi ulit ng tubig lalo na kung tulog ang katabi mo at ayaw mong manggulo pangalawa. Pinapanatili nitong mainit o malamig ang inumin ng matagal. Walang tapon, walang lamig agad, walang paso sa hita, ito na. Ang pro move, pwede kang humingi ng hot water. Sa flight attendants gamitin mo. Yan para SH instant soup or oatmeal na dala mo biglang ang sad crackers mo nagiging comfort food. Sa 30,000 talampakan. Kung ayaw nilang direktang punuin, ang thermos okay lang, ibuhos mo na lang mula SA cup, same result, mas safe. Say mahabang biyahe. Ang maligamgam na tsa o mainit na sabaw ay nakakapagpakalma lalo na kapag dry, ang hangin at pagod. Ang katawan kaya bago ka mag-pack ng kung ano-anong gadget, tandaan mo minsan isang matinong thermos. Ang pinakamatalinong dala mo, SA Aeroplano Tip 5 ay save. Ang paborito mo para SA Flight. Ang tax rule may isang simpleng trick na halos walang gumagawa pero sobrang lakas ng epekto. Sa utak, ang tawag ko dito tax rule. Ang idea maglaan ka ng reward na pang flight lang. Hindi SA bahay, hindi sa hotel say, eroplano lang. Halimbawa, paborito mong series, bagong podcast o guilty pleasure na movie wag mong panoorin bago. Ang flight i-download mo itabi mo at buksan mo lang kapag nakaupo ka na SA economy seat mo, biglang nag-iiba ang pakiramdam. Imbes na hey, mahaba na naman to, nagiging okay lang, may inaabangan ako, ganito gumagana. Ang utak natin kapag may reward mas bumibilis, ang oras yung 10 oras na dati parang walang katapusan, nagiging hati-hati SA. Episodes at playlists. May control ka ulit, SA experience. Mudagdagan mo PA, isang paboritong tsa, candy jerky or snack na pang flight lang din kapag sabay. Sabay mo silang ginamit thermos. Show snack, nagiging ritual, ang biyahe. Hindi paro sa personal tip, may mga shows akong hindi KO talaga pinapanood sa bahay, sa eroplano lang. Kaya tuwing sasakay ako imbis, nainis may konting excitement, tandaan mo hindi mo kontrolado ang upuan o ang katabi mo pero kontrolado mo kung paano mo gagawing mas bearable ang oras at minsan ang tamang palabas sa tamang oras. Ang pinakamurang upgrade na pwede mong makuha, tip 6 gawing personal cinema. Ang tray table kung balak mong hawakan. Ang phone mo ng 8 hanggang 10 oras, good luck sa sakit ang leeg mo at manhid. Ang kamay mo bago PA matapos ang unang movie pero ang hindi alam ng karamihan maraming paraan para gawing minisinehan. Ang tray table mo kahit wala kang mamahaling gadgets, una simple pero effective. Kung may pop socket na, ang phone mo pwede mo na itong isandal ng maayos as a tray table. Tamang angle hands-free tapos pangalawa, improvised hacks, pwede mong gamitin ang sunglasses bilang stand o kaya'y magbitin ng clear plastic bag sa latch ng tray table at ilagay doon. Ang phone stable, legal at surprisingly effective, may isa pang viral trick isiksik. Ang stick bag say pagitan ng phone at case tapos isabit mo sa tray, table, mukha mang kakaiba pero gumagana. Walang hawak, walang strain. Sa leg tuloy-tuloy ang panonood. Kung gusto mo ng next level, upgrade, may mga foldable phone, holders na sobrang liit at magaan, perfect. Say carry on. Pero kahit wala ka nito, tandaan mo, hindi kailangan ng mahal para maging komportable. Say mahabang flight. Ang tamang viewing angle ay hindi luho, kaligtasan ng leeg at bait mo. Yan, at habang enjoy ka na si palabas mo, siguraduhin mong handa ka sa susunod na problema dahil SA Tip 7 pag-uusapan natin ang isang maling assumption na madalas sumisira ng buong biyahe, ang akalang may saksakan. Ang lahat ng upuan Tip 7. Huwag i-assume na may saksakan. Ang upuan mo akala ng karamihan 2025 na automatic, may charging port na,
Ang bawat upuan sadly hindi PR rin totoo. Yan lalo na sa economy may eroplano na may USB alang. May iba na may saksakan pero shared ng tatlong tao at may mas masakit walang kahit ano at dito nasisira ang biyahe ng marami kalagitnaan ng movie patay. Ang phone lowbat na rin. Ang tablet biglang wala ka ng palabas musika or contact mahaba PA. Ang oras naliliparin mo para iwas drama. Gawin mo to magdala ng power bank. Hindi kailangang malaki basta sapat para, say, isang full charge pangalawa. Magdala ng USB a cable. Hindi lang USB-C o Lightning. Maraming eroplano hanggang ngayon. USA pa rin. Ang ports bonus tip, kung may dala kang adapter, na kayang tumanggap ng USA at USB-C mas safe ka. Hindi ka na mamimili. Kung alin ang gagana, handa ka sa lahat sa economy class. Ang kuryente ay hindi guaranteed kaya kung ayaw mong mauwi, essay tulala habang nakatitig, essay seatback, tandaan mo ito. Ang may sariling power, may sariling kapayapaan at ngayong charged ka na oras na para iwasan. Ang isa pang silent killer ng comfort. Ang maling upuan, SA, susunod na chapter ipapakita, kung paano ka makakaiwas, sa sirang screen, hindi nagre-recline na seat at problem rows. Bago ka PA sumakay. Tip 8, seat guru, bago ka ma-seat suffer. Maraming pasahero. Ang pumipili ng upuan ba silang SA? Number o chamba window dito, ISIL, doon. Tapos pag upo nila sa eroplano, saka lang nila malalaman. Ang katotohanan, hindi nagre-recline. Ang seat sira, ang screen walang saksakan. O katabi mismo ng CR na parang palengke. Sa pila ayaw mo niyan, seat guru. Ang sagot bago ka mag-check-in i-search mo, ang flight number mo, SA seat guru, ipapakita nito. Ang eksaktong layout ng eroplano na sasakyan mo hindi generic, kundi yung totoong aircraft. Doon mo makikita kung aling mga upuan. Ang may problema mga seat na limited o walang recline, mga may sirang o glitchy na entertainment. Screen, mga upuang walang power outlet at mga rows na sobrang lapit. Sa CR o galley makikita mo rin kung saan banda. Ang lavatories galley at kung aling seats. Ang mas tahimik o mas maayos, ang legroom say madaling salita, hindi ka na mabibigla pag upo mo. Tandaan mo SA economy. Class isang maling upuan lang. Sirang-sira ang buong biyahe, pero isang tamang click SA set guru, pwede kang makaiwas. SA 10 oras na inis, kaya bago ka pumili ng seat, huwag puro bahala na mag-research muna para hindi ka magtiis SA ere at SA susunod na chapter pag-uusapan natin. Ang isa sa pinakakaraniwang pagkakamali ng economy travelers, yung paglalagay ng lahat ng gamit, say, overhead bin na dahilan ng walang katapusang tayo at istorbo, SA buong flight tip 9. Gumawa ng seat bag at bantayan ito, ay isa ito sa pinakakaraniwang rookie mistake. SA economy class, pagsakay mo, PA lang lahat ng gamit mo diretso. SA overhead bin tapos SA buong flight. Maya't maya kang tatayo. Hihingi ng charger, kukuha ng candy, hahanapin. Ang earphones habang naiinis. Ang mga katabi mo at nasisira ang tulog mo, gawin mo ito, say. Halip maghanda ng maliit na seat bag. Isang pouch o maliit na bag na ilalagay mo, SA. Ilalim ng upuan, SA. Harap mo bago PA mag-take off ito. Ang magiging survival kit mo, SA buong biyahe, ano? Yang laman nito mga essentials lang, earphones or headphones, phone at charging cable. Power bank, wipes at hand, sanitizer, lip balm at eye drops, snacks, gamot. Kung may iniinom ka eye mask o neck support, lahat ng kailangan mo sa loob ng 10 oras, sabot kamay na walang tayo, walang istorbo, walang excuse me tuwing tulog na. Ang lahat bukod sa convenience, may peace of mind ka rin hindi. Ka nag-aalala na baka may makalimutan, KSA overhead bin o may gumalaw ng gamit. Mo habang tulog ka sa economy class. Ang hindi mo kailangang gawin ay kasing halaga ng ginagawa mo at kapag may seat bag ka isang malaking stress, ang nawawala sa biyahe mo sa susunod na chapter dudurugin natin. Ang isa pang myth, kailangan mo BA talaga ng neck pillow. Para makatulog sa eroplano, tip 10, huwag basta magtiwala. Say neck pillow hype, pagpasok mo PA lang. Say airport, puno na ng neck pillows. Ang mga tindahan, iba't ibang kulay, hugis at pangakong best sleep ever. Pero eto ang totoo, maraming beses. Hindi sila kasing husay ng inaasahan mo, mabigat, bulky at kadalasan mas sagabal. PA, kaysa tulong una sa lahat, isipin mo ito ilang beses mo BA talagang gagamitin. Ang neck pillow pagkatapos ng flight madalas. Mo say biyahe lang siya nagagamit tapos bit-bit mo na siya sa buong trip. Hindi practical. Mas matalinong option gamitin. Ang ibibigay ng airline karamihan may maliit. Naunan at kumot kailangan mo lang humingi, pwede mong i-roll. Ang kumot para gawing neck support or lumbar cushion mas. Flexible, mas magaan at walang extra bit-bit. May isa pang trick na hindi alam ng marami.
Kung may dala kang neck pillow, isuot mo ito ng pabaliktad imbes na nasa likod ng leeg ilagay ang makapal na parte sa ilalim ng baba mas maayos. Ang head support at hindi. Basta-basta tutungo habang tulog bonus. Hack may mga frequent flyers na nagdadala ng maliit na inflatable or deflated item tulad ng beach ball para gawing footrest konting hangin lang. Instant support na palaking tulong sa circulation. Sa economy class, hindi dami ng gamit. Ang susi sa tulog diskarte at tamang paggamit ng meron kayan. Ang tunay na comfort upgrade at SA susunod na chapter ipapakita KO kung paano ka makakatulog ang hindi ginugulo ng seatbelt checks at turbulence alerts isang maliit na detalye na malaking epekto. Say, pahinga mo tip 11 matulog ng hindi ginugulo seatbelt hack. Isa sa pinaka nakakainis na eksena sa long-haul flight kakatulog mo. Pialang sakto na ang pwesto tahimik na. Ang paligid tapos biglang tap 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 sir ma'am seatbelt please instant gising sira. Ang momentum ng tulog mo at SA economy class. Ang tulog ay parang ginto. Mahirap makuha madaling mawala. Pero may simpleng solusyon dito na ginagamit ang mga seasoned travelers isuot. Ang seatbelt mo sa ibabaw ng kumot ganun lang kasimple kapag nasa ibabaw. Ang seatbelt kitang-kita ito ng flight attendants kahit patay. Ang ilaw o may turbulence, ibig sabihin, hindi ka na nila kailangang gisingin para lang i-check kung nakabakal ka tuloy-tuloy. Ang tulog mo, lalo na sa overnight flights, maliit na detalye, oo, malaking epekto sobra sa long-haul economy. Hindi mo kailangan ng 8 oras na tulog kahit 70 minuto na. Dire-diretsong pahinga ay malaking bagay na kapag paulit-ulit kang ginising parang wala ring saysay. Ang pagpikit mo kaya tandaan mo ito bago ka matulog kumot muna. Seatbelt SA, ibabaw eye mask, tulog. Sa susunod na chapter pag-uusapan natin kung paano ka bababa ng eroplano na mukhang buhay at presko kahit halos wala kang tulog. Isang ritual na ginagamit ang madalas bumiyahe bago maglanding. Tip 12, gumawa ng freshen up kit at gamitin bago lumapag. Gusto mo bang bumaba ng eroplano na mukhang buhay kahit halos wala kang tulog? Ito ang sikreto ng mga sanay. Bumiyahe may freshen up ritual. Sila bago maglanding maliit lang ang effort pero sobrang laki ng epekto sa pakiramdam. Mo maghanda ng mini freshen up kit sa seat bag mo, hindi kailangan ng maraming laman. Heto lang ang essentials. Travel size toothbrush at toothpaste face slash. Body wipes, lip balm, hand cream or facial moisturizer. Eye drops optional pero solid. Kung babae ka panty, leaner o extra underwear gamitin mo ito. 30 hanggang 60 minuto bago lumapag karaniwan pagkatapos ng last meal o bago mag-announce ng descent kahit simpleng punas lang ng mukha at leeg. Toothbrush at lip balm. Ibang-iba na agad ang pakiramdam. Mutandaan mo sobrang tuyo ng hangin SA. Eroplano mas tuyo kaysa disyerto. Kaya kahit hindi ka pawisan dehydrated, ang balat mo, bibig mo at mata mo kaya ka feeling haggard. Pagdating, hindi dahil puyat lang kundi dahil SA. Hangin kapag nag-freshen up ka bago. Bumaba mas alerto ka sa immigration, mas presentable SA hotel o sundo at mas confident. Say unang oras ng biyahe mo, sa lupa, say economy class. Hindi tulog. Ang laging sagot, SA pagod minsan, isang maayos na freshen up lang panalo. Kana ulit at SA susunod na chapter. Sisirain natin ang isa pang malaking myth libre. Ang alak so okay lang uminom, hindi palagi. Tip 13, huwag mahulog. Say free drink strap kapag inalok ka ng flight. Attendant ng libreng wine beer or whiskey madaling mapangiti. At sabihing why not libre na nga pampatulog. PA akala mo. Pero ito, ang katotohanan na madalas. Hindi sinasabi mas malakas ang tama ng alak sa ere at doble. Ang dehydration nito sa katawan mo sa altitude, mas mabilis kang ma-dehydrate kaya yung isang baso na kaya mo SA. Lupa ibang epekto sa eroplano, pwede kang antukin. Sandali pero madalas kapalit. Nito ay sirang tulog, tuyong bibig, sakit ng ulo, at groggy feeling paglapag, at kung may jet lag ka PA mas lalala lang dagdag PA. Diyan ang alak ay nakakaistorbo SA deep sleep, akala mo nakatulog ka pero hindi restorative ang pahinga kaya pagdating mo SA destination parang mas pagod ka PA kaysa bago sumakay ano. Ang mas okay tubig, peppermint or chamomile tea electrolyte powder na dala mo SA seat bag. Kung gusto mo talagang uminom, isave mo na lang sa hotel or lounge, dun mo talaga ma-enjoy. Hindi sa siksikan. At tuyo na cabin, tandaan mo ito, ang goal SA long haul flight ay makarating na maayos. Ang pakiramdam mo. Hindi lang makalipas. Ang oras at sa huling chapter, ibubunyag natin ang isang seat secret na sinisira. Ang paniniwala ng karamihan kung bakit hindi lahat ng aisle seats ay pare-pareho at kung alin ang dapat mong piliin para sa tunay na pahinga. Tip 14.
Hindi lahat ng aisle seats ay pare-pareho final game changer. Maraming travelers. Ang kumbinsido na aisle seat is the best seat, madaling tumayo, madaling mag-CR, may konting leg stretch, tama naman, pero eto. Ang hindi pinag-iisipan ng karamihan, saan aisle seat ka uupo? Dahil SA long haul economy, maling aisle seat ay sirang tulog kapag nasa outer aisle seat ka. Yung aisle na katabi ng window block. Aisa lang ang daanan ng katabi mo, ibig sabihin tuwing kailangan niyang mag-CR, mag-stretch o gumalaw ikaw. Ang gigisingin paulit-ulit bawat ilang oras hanggang SA, mapagod ka ng mapagod ngayon ito. Ang strategic move na ginagamit ng seasoned flyers, piliin ang aisle seat SA middle block ng wide body planes, yung 343 or 242 layout. Bakit? Dahil ang katabi mo may dalawang exit. Pwedeng kaliwa o kanan kapag hindi ikaw ang pinakamalapit. Hindi ka na laging ginagawang hagdan. Mas mataas ang chance na makatulog ka ng tuloy. Tuloy mo kang maliit na detalye. Hindi sa 10 hanggang 14 na oras na biyahe. Isang gising lang kada oras ay malaking kabawasan. SA pahinga. Kaya tandaan mo ito sa susunod na booking, wag lang aisle, maging strategic aisle. Bago tayo magtapos, balikan natin ang isang mahalagang punto. Ang Comfort SA Economy Class ay hindi swerte. Hindi rin ito dahil mas mahal. Ang ticket ng iba, strategy ito. Yung maliliit pero matatalinong desisyon. Kung saan ka uupo, ano ang dadalhin mo, kailan, kakakain at paano mo aalagaan ang katawan mo sa sa loob ng video na ito. Nakita mo na kahit nasa economy ka, may paraan para hindi ka wasak pagdating. Pwede kang makatulog ng mas maayos, pwede kang bumaba ng eroplano na hindi parang zombie, at higit SA lahat, pwede mong kontrolin ang experience. O kahit hindi mo kontrolado ang upuan, ang oras o ang katabi mo. Ngayon gusto kong marinig mula sa'yo. Alin sa 14 na tips ang hindi mo pa alam dati? May ginawa ka na BA rito na gumana sa'yo, ay comment mo SA baba, dahil ang comments mo ay nakakatulong din SA ibang travelers na makakabasa nito bago sila lumipad. At isa pa, saan ang next flight mo, domestic BA, international long haul, BA o short flight lang, i-drop mo sa comments baka sa susunod na video. Doon tayo mag-focus kung may natutunan. Kahit isang tip lang, itap mo na. Ang like button, malaking tulong yon para malaman ng YouTube na valuable ang content na to at maipakita PA sa mas maraming Pinoy travelers. At kung gusto mo ng weekly travel wisdom, yung mga tips na hindi sinasabi ng airlines pero sobrang laking tulong sa totoong biyahe, mag-subscribe ka na, dahil sa susunod mong lipad, hindi lang dapat ticket, ang dala mo rin dapat ang tamang kaalaman.